Kabanata 1591 Pagkatapos ng casual na pakikipag-chat kay Tammy, binuksan ni Avery ang dialogue box ni Chad at nag-message. Chad, sobrang uminom si Mike ngayong gabi, kailan ka makakabalik? Sumagot si Chad sa ilang segundo, babalik ako bukas ng umaga, kung umiinom siya ng sobra, kadalasan ay nakakatulog siya, kaya hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Avery, well, Happy New Year, tiningnan ni Chad ang biyayang ipinadala niya, at gustong batiin ang Happy New Year, ngunit hindi niya matype. Ang mga salitang ito, maya-maya, sumagot siya, Avery, hihiwalayan mo ba ang amo ko? Alam kong hindi magandang sabihin ito sa bagong taon, ngunit sa mga nalalaman ko tungkol sa iyo, sa palagay ko ay tiyak na hindi ka magkakamali. Avery, hindi ko akalain, Chad, pag-isipan mong mabuti, at mag-ingat ng paulit-ulit kung ipipilit mo ang diborsyo, tiyak na hindi ka makakakuha ng kustodiya ng bata, at ang iyong kumpanya, si Chad ay hindi nananakot sa kanya, ngunit nagpapaalala sa kanya. Avery, isa sa alang-alang ko itong mabuti, Chad, Avery, kahit anong mangyari sa inyo ng amo ko, lagi tayong magkaibigan, okay? Avery, oo naman, at hindi rin ako desidido na hiwalayan siya, humingi siya ng tawad sa akin ngayon, sinabi niyang. Hindi niya makikilala ang batang iyon, kakausapin ko siya sa loob ng ilang araw. Nakahinga ng maluwag si Chad, napakasakit ng ulo ni Avery, kaya ibinaba niya ang kanyang telepono at pumikit para magpahinga. Nang tuluyang makatulog si Elliot, kinuha ni Avery ang kamay nito mula sa kanyang baywang at marahang bumangon sa kama, masakit ang sugat sa ulo niya kaya kailangan niyang harapin, kung masakit pa rin bukas, kailangan niyang pumunta sa ospital, sobrang lakas ng tama ni Elliot. Natagpuan ni Avery ang kahon ng gamot at pagkatapos na magamot ang sugat ng basta-basta, ibalik ang kahon. Nang gamot sa lugar, biglang naging napakabigat ng mod. Naghinala siya na siya ay may sakit, marahil ito ay isang bagong sakit o marahil ang huling operasyon ay hindi nagawa ng maayos na humahantong sa mga komplikasyon. May mali sa mata niya, ang mga normal na tao ay hindi makakaranas ng mga sintomas ng biglaang pagdidilim sa harap ng kanilang mga mata kapag sila ay may sapat na pahinga, ang kanyang mga mata ay hindi kailanman nagkaroon ng anumang mga problema bago siya ay nag-aaral ng napakaraming taon at hindi man lang siya short-sighted dahil hindi naman seryoso ang kondisyon niya ngayon at ipagdiriwang niya ang Spring Festival, binalak niyang pumunta sa ospital para sa pagsusuri pagkatapos ng taon. Dahil dito, natanggap niya ang suntok ngayong gabi at naghinala siya na maaaring lumala ang kanyang kondisyon. Kung talagang lumala ito, sa pag-iisip nito, biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Ngayon dahil sa paghihiwalay nila ni Elliot, hindi pa rin niya alam kung itutuloy pa ba ang kasal, kaya malabong sabihin sa kanya ang tungkol sa kalagayan niya. Kung lumala ang kanyang kalagayan dahil sa suntok nito, mas malamang na hindi niya ito sasabihin sa kanya, ayaw niyang makonsensya siya rito. Pagkaupo sa sala saglit, may biglang tunog ng nagmamadaling yabag sa likuran niya. Agad namang lumingon si Avery, lumilitaw si Elliot sa bakana ng hagdanan na nalilito ang mukha. Avery, gusto mo bang umalis? Galit na tanong ni Elliot. Ngayon lang nagising si Elliot at nalaman niyang wala siya sa kama, sa sobrang takot ay nanlamig ang katawan nito. At wala na ang kaluluwa sa katawan nito, bumaba ako para uminom, tumayo si Avery sa sofa at naglakad papunta sa kanya, saan ako pupunta, ano ang iniisip mo? Sabi ko after the new year, iba na ang sasabihin ko, tapos hindi muna ako pupunta ngayon. Matapos pakinggan ang sagot niya, biglang kumalma si Elliot. Di ba pinaligo na kita, nagkataon nagising ka ngayon, maligo ka na, may amoy alak sa kwarto, at hindi ako makatulog, humakbang si Avery sa harapan niya, nakakadiri ang tono nito. Hinawakan ni Elliot ang kanyang braso at ipinaliwanag, nahihilo ako noon. Avery, hindi ako nahihilo ngayon, mas mabuti, sinundan ni Elliot ang kanyang mga hakbang at umakyat, Avery, huwag mo akong iwan. Naiintindihan mo ba ang puso ko? Kabanata 1592 Sagot ni Avery, naiintindihan ko na, ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi ka magbabago sa hinaharap, huwag mo nang isipin ang tungkol dito, pag-usapan natin ito pagkatapos ng araw na ito. Napakasakit ng ulo niya at masakit magsalita, pagkaakyat, biglang huminto si Elliot. Nakita mo ba si Shay ngayong gabi? Sabi ni Elliot, binitawan ng braso niya, buong araw ko siyang hindi nakikita ngayon. Avery, hindi ka ba niya tinawagan noong gabi? Akala niya hindi na bumalik si Shay ngayong gabi at tinawagan siya. Hindi, matigas na sabi ni Elliot, nasaan ang cellphone ko? Bumalik ang dalawa sa kwarto at hinanap ang kanyang cellphone. Dahil dito, hinanap ni Elliot ang silid at hindi niya
Makita ang kanyang mobile phone, tatawagan kita, kinuha ni Avery ang kanyang cellphone at di niya lang kanyang numero. Walang ingay sa kwarto, wala sa kwarto ang cellphone niya, kaya bumaba na ang dalawa. Patuloy na tinawagan ni Avery ang kanyang numero, at sa wakas, natagpuan ang telepono sa ilalim ng sofa. Malamang bumagsak ito sa lupa habang nakikipag-away kay Mike noong panahong iyon, pero tacit na hindi binanggit ng dalawa. Binuksan ni Elliot ang telepono at hindi niya nakita ang tawag ni Shay, ngunit pinadalhan siya ng mensahe ni Shay. Kuya, si Auntie ang sumama sa akin magdamag, kaya sa bahay ni Wesley ako matutuloy mamayang gabi. Matapos basahin ang text message ay naging malungkot ang mukha ni Elliot. Nagpalipas ng gabi si Shay sa bahay ni Wesley. Ang boses ni Elliot ay may hindi kapani-pani walang tono. Avery, hindi mo siya alaga, maaga o huli, magkakaroon na siya ng sariling tahanan at iiwan ka, tanggapin ang katotohanan ito sa lalong madaling panahon. Sandali siyang natigilan sa sinabi ni Avery. Elliot, alas 3 na ng umaga ngayon, kung hindi ka inaantok, maaari kang maglaro mag-isa, pagod na ako. Sinulyapan ni Avery ang oras at pagod na bumantong hininga. Matulog ka na, pupunta ako sa guest room para matulog mamaya. Naalala ni Elliot na lasing siya at hindi pa naliligo. Kung matutulog man si Avery sa master bedroom, siguradong mahimbing ang tulog niya. Dumiretso siya sa itaas, tumingin si Elliot sa kanyang likod na nawawala ang linya ng paningin, at ang kanyang puso ay hindi may larawan. Sinabi ni Avery na iiwan siya ni Shay, at ang tono niya kapag sinabi niya ito ay parang sinasabi niyang iiwan din. Kita, kinabukasan, pamilya Brooke, lumabas si Shay sa kwarto ni Wesley, at nagkataon, nakasalubong niya si Sandra at lumabas na bitbit ang nilutong lugaw. Shay, ikaw kagabi, hindi nakaimik si Sandra sa gulat. Inayos ni Sandra si Shay sa isang guest room sa tabi ng kwarto ni Wesley kagabi. Ako, namula si Shay at nagpaliwanag sa mahinang boses, medyo natakot ako kagabi, kaya haha, ayos lang, ang pabaya ko kasi, hindi ko inaasahan na matatakot ka. Ibinaba ni Sandra ang mangkok, hinawakan ng kamay ni Shay, at nagtanong, natutulog pa ba si Wesley? Umiling si Shay at nahihiyang sinabi, tinutulungan niya ako sa paglalaba. Wala bang washing machine? Naguguluhan si Sandra. Lalong nahihiya si Shay, tita, underwear po, sabi niya, mas masarap maghugas ng kamay. Kabanata 1593 Sandra, ubo, nagugutom ka ba? Nagluto ako ng sinigang na dawa na may pulang pecha, wolfberry at longan. Halika at subukan ito, sabay akong kakain paglabas ni Wesley. Naglakad si Shay patungo sa kusina kasama si Sandra. Kumain ka muna ng boiled egg. Hiniling sa akin ni Wesley na gumising ng maaga para magluto ng almusal kagabi, at sinabing hindi kita dapat got omen. Binigyan siya ni Sandra ng isang pinakuloang itlog, at pagkatapos ay inilagay ang steamed buns sa kaldero. Inilabas niya ang dumplings. Nagluto din ako ng pansit. Pwede mong kainin kahit anong gusto mo, huwag kang magpigil. Tita, hindi po ako nagugutom. Maaari kang umupo at magpahinga sandali, magalang na sabi ni Shay. Shay, napakabait mong tao, no wonder na gusto ka ni Wesley. Habang tumitingin si Sandra sa kanya, mas nagustuhan niya ito. Shay, hindi ka umuwi kagabi, may sinabi ba ang kapatid mo? Si Wesley ay may magandang relasyon at hindi nagsasalita ng kahit ano. Umupo si Shay sa hapagkainan, tinapak ang pinakulo ang itlog sa mesa, maingat na binalatan ang shell. Tita, kukunin namin ni Wesley ang sertipiko sa ikapitong araw ng bagong taon. Sinabi niya sa iyo na handa ka na ba? Hindi niya sinabi sa akin. Umupo si Sandra sa tabi niya. Nakipag-appointment ka na ba? Bueno, inilabas ko ang libro ng pagpaparehistro ng sambahayan, sabi ni Shay dito, tapos na maglaba ng damit. Si Wesley at lumabas na ng kwarto. Anong pinag-uusapan niyo? Naglakad si Wesley sa dining table at umupo at nakangiting nagtanong. Agad na ibinigay ni Shay sa kanya ang binalatan na itlog. Sinabi ko sa aking tiyahin na pumunta kami upang kunin ang sertipiko sa ikapitong araw ng unang taon. Tumango si Wesley, pagkatapos ay tumingin sa kanyang ina. Nay, opisyal kong sasabihin sa iyo ngayon, sasabihin ko kay Shay na nagpasya na si Shay na kunin ang sertipiko. Siyempre wala akong problema sa tatay mo, higit sa lahat sa panig ni Elliot, medyo nag-aalala si Sandra. Tita, nasabi ko na kay Avery, kung galit ang kapatid ko, tutulungan ako ni Avery. Hindi nag-alala si Shay na mapipigilan ang kanyang plano. Kahit hindi siya tulungan ni Avery, papayag ang kapatid niya na magkasama sila ni Wesley. Pagkatapos ng almusal, dinala ni Sandra si Wesley sa kusina para hugasan ng prutas para kay Shay. Nanunood ng TV si Shay sa sala. Bumulong si Sandra sa kanyang anak, kayo ni Shay kagabi, kayong dalawa.
Nay, wala akong iniisip na nangyari sa kanya, nahulaan siya ni Wesley sa isang sulyap, the question to ask is. Kahit mangyari sa kanya ang ganyan, hindi kami magkakaanak, mamatay ka. Biglang lumungkot ang mukha ni Sandra, hindi naman siguro tanga si Shay, bakit hindi siya magkaanak, noong nakaraan, ang mga hanggal na babae sa ating bayan ay maaaring magkaroon ng mga anak at ang mga batang ipinanganak ay napakalusog, nagbabala si Wesley, Nay, kung uulitin mo ito, aalisin ko kaagad si Shay, huwag mong sabihin ang mga salitang ito. Sa harap ni Shay, napaka-sensitive niya, at ayokong mag-isip siya ng ligaw. Sasabihin ko sa iyo ng pribado, kung gusto kong sabihin sa kanya, bakit ka nagsasalita sa likod niya? Nakonsensya si Sandra, nakikita ko naman na maganda ang relasyon ninyong dalawa, sayang naman kung wala. Kayong anak, Nay, parang hindi naman sayang, as long as kaya kong alagaan ng maayos sa buhay ko at sapat na para sa akin. At sa kanya, hinugasan ni Wesley ang prutas, inilagay sa mangkok ng prutas at dinala sa sala. Foster family, alas-alas 10 ng umaga, nagising si Avery at naglakad pababa, napatingin siya sa family doctor na nakaupo sa sofa sa sala. Nang makita ng doktor ng pamilya si Avery, agad itong humakbang patungo sa kanya, Miss Tate, Happy New Year. Balita ko may sugat ka sa ulo, titingnan ko, pinakiramdaman ni Avery si Elliot. Nagpalit ng damit si Elliot, sumipot ang ekspresyon, parang mga sulog, at tumingin kay Avery. Ayos lang, nilagyan ko ng gamot kagabi, malumanay na sabi ni Avery at tinanong si Elliot, nasaan ang bata? Sumagot si Elliot, tinanong ko si Mrs. Cooper na ihatid sila para sa pagsalubong sa bagong taon, sabi ko. Nasugatan ka, gusto kitang makasama sa bahay, Avery. Ang doktor ng pamilya ay mukhang naguguluhan, Miss Tate, hayaan mo akong makita ang iyong sugat, kung okay. Na ang sugat mo, hindi na kailangang mag-alala masyado si Mr. Foster. Ngayong alas 7 ng umaga, tinawagan ni Elliot ang doktor ng pamilya at pinapunta siya. Dumating ang doktor ng pamilya ng alas 8 ng umaga at naghintay hanggang ngayon. Ayaw siyang mapahiya ni Avery, kaya pumunta siya sa sofa at umupo, ipinakita sa kanya ang sugat. Medyo seryoso, matapos makita ang kanyang sugat, ang doktor ng pamilya ay bumulalas, Miss Tate, bakit hindi ka pumunta sa ospital ngayon? Natakot si Elliot na hindi siya maniwala, kaya ginamit niya ang kanyang mobile phone, kinuha na ng litrato ang sugat at ipinakita sa kanya. Kinuha ni Avery ang kanyang telepono at maingat na tiningnan ang mga larawan ng kanyang mga sugat. Kabanata 1594 Medyo nakakatakot ang sugat sa unang tingin. Nagpahid ako ng gamot kagabi, madilim ang gamot, kaya medyo nakakatakot tingnan ang sugat, ibinalik ni Avery. Ang telepono kay Elliot, ang araw na ito ay hindi kasing sakit ng kahapon. Punta tayo sa ospital, iginiit ni Elliot, hindi maginhawa para sa iyo na mag-apply ng gamot sa iyong sarili sa bahay. Sa palagay ko hindi ito maginhawa, nakahanap si Avery ng isang random na dahilan, sinabi ng aking ina na sa bagong taon, pinakamahusay na huwag pumunta sa ospital. Elliot, doktor, kung tama ang pagkakaalala ni Elliot, si Avery ay isang doktor din, paano niya nasabi ang mga salitang mapamahiin? Sa tuwing may sakit siya, kailangan niyang pumunta sa ospital, ngunit halatang hindi kinwestiyon ni Elliot ang kanyang mga salita. Nagdala ka ba ng gamot? Tanong ni Elliot sa doktor ng pamilya. Agad na inilabas ng family doctor ang dala niyang gamot. Tulungan mo siyang harapin ito muli, sabi ni Elliot. Oo, pagkatapos tumugon ng doktor ng pamilya, sinabi niya kay Avery, Miss Tate, maaari akong pumunta para magpahid ng gamot para sa iyo araw-araw, hindi mo dapat hugasan ang iyong buhok sa mga araw na ito, at pinakamahusay na huwag maglakbay ng malayo, kapag natapos na ang Spring Festival, ikaw ang magiging pinakamahusay, ngunit mabuti na pumunta sa ospital para magpasuri. By the way, paano ka nasugatan? Agad na dinala ng tanong na ito ang kapaligiran sa nagyayelong punto. Ang Adam's apple ni Elliot ay gumulong at magsasalita na sana, ngunit unang sumagot si Avery, nahulog ako. Oh, tapos nahulog ka ng husto, nahulog ka ba sa banyo? Kinuha ng doktor ang yodo at lumabas at ni-sterilize siya, huwag maliitin ang mga sekwelay ng wrestling, nakakita ako ng mga taong nahulog sa hemiplegia, at nakakita rin ako ng wrestling at bali ng mga binti, at tumagal ng ilang buwan upang magpahinga, hindi ba sinabi sa iyo ng matanda ang tungkol sa mga bawal sa bagong taon? Malumanay na sagot ni Avery. Mas mainam na huwag magsabi ng mga malaswang salita sa bagong taon. Doktor, tiningnan ni Elliot ang kanyang kalmadong hitsura at nagtanong, hindi na ba talaga masakit?
Pinandilitan siya ni Avery at sinabi ko na hindi ito gaanong masakit tulad ng kahapon, ngunit hindi ko. Sinabi na hindi ito masakit, sumunod ang doktor at nagtanong, Miss Tate, nasugatan ka ba kahit saan maliban sa pinsala sa ulo? Avery, hindi, saglit na natigilan ang doktor, kung gayon, bumagsak ka ng husto, pumatok ka lang sa cabinet. Avery, oo, si Elliot ay tumingin sa kanya at nagsinungaling, alam na ginagawa niya ito para sa kanyang sarili save face. Ngunit habang ginagawa niya ito, mas lalong nagigilty si Elliot. Ako ang uminom ng sobra kagabi at nakipag-away sa isang tao, at hindi sinasadyang nasugatan siya. Sinabi ni Elliot ang totoo, Doktor, nakipagkamay ang doktor, nang hihinayang na masyado siyang nagsasalita. Kung alam lang ni Elliot, hindi na niya itatanong ang bottom line. Yung, Mr. Foster, may inaaway ka, hindi ka ba nasaktan? Sinulyapan siya ng doktor, mukhang ayos lang. Elliot, nasuntok ako ng malakas, may sakit din ako. Matapos gamutin ng doktor ang sugat ni Avery ay agad nitong sinulyapan ang lugar kung saan binugbog si Elliot. Ang kanyang pinsala ay medyo mas magaan kaysa kay Avery, ngunit kailangan din niya ng gamot. Hindi na tiningnan ni Avery ang sugat niya dahil gutom na siya, naglakad siya patungo sa dining room. Agad na nagdala ng almusal si Mrs. Scarlett sa mesa. Sinulyapan siya ng doktor, at pagkatapos ay bumulong kay Elliot, galit ba sa iyo si Miss Tate? Elliot, nakita mo ba? Medyo halata naman, si Miss Tate ay nagmamalasakit sa iyo noon, pero binigyan niya ng gamot ang sarili niya, pero hindi kanya pinainom ng gamot. Kung iniwan mo ito noon, hindi mo na ako kakailanganin para sa pinsalang ito sa iyong ulo, haharapin ko ito para sa iyo. Tahimik at makatuwirang ipinaliwanag ito ng doktor. Masyadong makatwiran ang sinabi ng doktor, at hindi alam ni Elliot kung paano ito pabulaanan ng ilang sandali, sa silid kainan. Kabanata 1595 Hindi sanay si Avery na kumain ng almusal mag-isa, kaya nagtanong siya, lumabas din ba si Adrian para magbigay ng pagbati sa bagong taon? Sinabi ni Mrs. Scarlett, dumating sina Shay at Wesley upang sunduin siya sa umaga upang lumabas upang maglaro. Avery, nandito na sina Shay at Wesley, well, mag-iski sila ngayon, kaya tinawagan nila si Adrian para makipaglaro. Sinabi ito ni Mrs. Scarlett na may habag sa kanyang mga mata, kung hindi, si Adrian ay nag-iisa at medyo nakakaawa. Avery, pwede rin siyang mag-New Year kasama si Hayden at ang iba pa. Mrs. Scarlett, alam mo ba kung saan sila magdidiwang ng bagong taon ngayon? Saan? Nagtatakang tanong ni Avery, lugar ni Mike, hindi maitago ng ngiti sa mukha ni Mrs. Scarlett ang lungkot sa kanyang mga mata, saan ka ba may mga kamag-anak, sir, at ang mga kamag-anak mo ay walang masyadong kontak doon. Natigilan si Avery sa sinabi ni Mrs. Scarlett, may kapatid nga si Adrian, pero sa kasamaang palad ay hindi bagay ang kanyang panganay na kapatid, nawala ng tuluyan ang ngiti sa mukha ni Mrs. Scarlett, pero buti na lang at medyo namula sila sa sarili nila, pagkabalik ng asawa, hindi na sila bumalik para manghingi ng gulo. Sagot ni Avery pagkatapos magsalita, sinabi niya, masyado nang nainom si Mike kagabi, pumunta sila sa lugar ni Mike para ipagdiwang ang bagong taon ngayon, sabi ni Mrs. Scarlett, hindi pwedeng manatili sa bahay ang bata, si Leila ay nagkakagulo na lumabas para maglaro, si Hayden lang ang ilabas, sasama sa iyo si Mrs. Cooper, para may pagkain man lang, hindi mo kailangang mag-alala. Avery, sige, pupunta sila bukas sa bahay ni Eric para magbigay ng pagbati sa bagong taon, sabi ni Mrs. Scarlett, tinawagan ni Leila si Eric kaninang umaga, gusto mo bang sumama sa bata bukas? Naisip ni Avery ang pinsala sa kanyang ulo, hindi siya makapaghugas ng buhok ngayon, at kailangan niyang magpahid ng gamot sa kanyang ulo, na may masangsang na amoy ng gamot, at talagang ayaw niyang lumabas para makita ang mga tao. Avery, bukas tayo mag-usap, Mrs. Scarlett, well, okay ba ang sugat mo sa ulo? Avery, ayos lang, bumulong si Mrs. Scarlett. Avery, sinisisi ni Mr. Foster ang sarili niya, lumabas ako ng alas 7 ng umaga at nakita ko si Mr. Foster na umiinom ng kape sa sala, buong gabi yata siyang hindi nakatulog, mas sinisi niya ang sarili niya. Kaysa sa iba kung bakit ka nasaktan, alam ko, nang matapos magsalita si Avery ay nakita ni Mrs. Scarlett na papalapit si Elliot kaya agad itong umatras. Pagkatapos ng almusal, bumalik si Avery sa kwarto. Sumunod naman si Elliot, hindi ka natulog kagabi, tanong ni Avery. Elliot, matulog ka na, nagsinungaling ka, ang sabi ni Mrs. Scarlett ay nakita ka daw niyang umiinom ng kape sa sala kaninang umaga, tumambad sa kanya si Avery. Elliot, hindi ba nagsinungaling ka rin sa doktor? Ginawa ko ang sugat sa ulo mo, hindi mo na kailangang iligtas ang mukha para sa akin.
Avery, proud ka ba? Mukha ka bang proud sa akin? Elliot tone was soft. Bumaba ka. Ano ang gagawin mo ngayon? Avery, huwag kang mag-alala sa gagawin ko, matulog ka na. Oh, binalak ni Elliot na bumalik sa kanyang silid para matulog, ngunit iniisip niya ito, Avery, natulog ka ba kagabi? Sabi mo mag-uusap tayo ngayon, sagot ni Avery. Sinabi ko ba, di ba sabi ko mag-usap tayo after the New Year, pero pwede ka nang magsalita kung gusto mo, Elliot, kung gayon, mag-usap tayo ngayon. Kung hindi ito magsasalita ni Elliot, hindi siya makakatulog ng maayos, pagkatapos niyang maligo kagabi ay gusto niyang pumunta sa guest room para matulog, pero hindi siya nakaramdam ng antok. Sa isang banda, nagkaroon siya ng conflict kay Avery at nakonsensya. Sa kabilang banda, aksidenteng nasugatan si Avery, at nadobal ang pagkakasala. Pagbalik sa kwarto, binuksan ni Avery ang bintana para pumasok ang malamig na hangin. Hindi ka ba natatakot na sipon? Manipis ang suot nilang dalawa, at sa sandaling pumasok ang malamig na hangin, kitang-kita nila ang lamig. Natatakot ako na hindi ka magising, pang-aasar ni Avery. Gising na gising ako. Umupo si Elliot sa tabi ng kama at tumingin sa kanya ng mapupulang mga mata. Hindi kami maghihiwalay o maghihiwalay, ngunit magkakasama kaming magpapalaki ng 3 anak. Avery, kung ang batang iyon na si Rebecca ay dumating sa iyo sa hinaharap, ano ang gagawin mo?